Tara na mga pare. Ako si SLAV at ngayon ay tumatakbo tayo papasok sa nagyayelong disyerto. Alam nyo kung bakit? Kasi may masamang nangyari sa kaibigan ko. Nagpadala siya ng voice record. Pakinggan natin. Makinig ka lang! Yun lang, sa kasamaang palad mahina yon. Hiningi niya ang tulong ko at nasa isang nagyayelong disyerto siya. Narinig ko ang mga tunog ng mga makina ng baril at tren kung hindi ako nagkakamali. At alam ko lang ang isang lugar sa nagyayelong disyerto kung saan pwedeng may riles ng tren. Kaya tara na, kailangan natin siyang tulungan. Kailangan nating maintindihan kung ano ang nangyari sa nagyayelong disyerto. Oh, papalapit na tayo ngayon sa abandonadong riles ng tren. Hindi ko alam ang eksaktong kinaroroonan nito dati dahil gaya ng maiintindihan mo, ngayon ang abandonadong riles ng tren ay natatakpan ng niyebe. Oh, maraming niyebe. Pero gaya ng nakikita mo at naiintindihan mo, hindi lang ito basta niyebe. Napakaraming yelo rin. Ngayon, ginagamit ko ang aking kagamitan para hanapin ang riles ng tren. At baka kailangan ko ring maghanap ng palatandaan na makakatulong sa pag-imbestiga sa nangyari sa kaibigan ko. Kaya gumagamit ako ng metal detector. At ayan, nakuha ko na ang unang signal ko. Kaya baka nahanap na natin ang riles ng tren. Oh, ano yon? Ano? Hindi ko maintindihan kung ano yon. Pero gagamitin ko ang aking piko para tanggalin ito mula sa niyebe at yelo. Kaya simulan na natin. Wow! Ang kakaibang tunog nito. May lumalabas na tubig. Ang daming yelo. At hindi ko pa rin maintindihan kung ano yon. Wow! Mukhang hawakan yan o parang ganon. Di ko pa rin gets. Tuloy tayo. Mukhang malaya na ngayon yung bagay na yon mula sa yelo. Subukan natin kunin ito. Wow! Naririnig mo ba yung tunog na yon? Isa yung trigger. Mukhang trigger ito ng riles. Trigger ng tren. Oo, sa recording na ipinadala sa akin ng kaibigan ko, narinig ko ang mga tunog ng tren. Oo, kaya siguro natagpuan natin ang abandonadong riles at baka iyon ang switch mula sa tren na sinasakyan ng kaibigan ko. O hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang nangyari doon. Kaya siguro ikaw, may mga bisita ka. Kaya siguro may mga ideya ka. Baka matulungan mo ako. Huwag mag-atubiling ilagay ang ideya mo sa komento. Pero sa ngayon, ang tanging meron lang ako ay yung switch mula sa tren. Yung switch ng rails ng tren siguro at yung mga tunog ng tren. Tapos nawala na ang kaibigan ko. Kaya hindi pa sapat ang impormasyon na yon para sa akin. Pero may nahanap na rin akong kahit papaano. Yun ang una kong natuklasan. Kaya kailangan kong magpatuloy at maghanap pa. Baka matulungan at maligtas ko ang buhay ng kaibigan ko. Nabanggit mo rin ba ang isang kakaibang bagay? Sa kaliwang bahagi, makikita mo na parang matigas ang niyebe sa isang nagyelong disyerto. Di ba? Walang anumang lubak, walang bitak o kahit ano. Pero sa bandang iyon, sa kanang bahagi, makikita natin ang ilang piraso ng niyebe, ilang piraso ng nabasag na yelo. Kaya marahil ito ang lugar kung saan may riles ng tren. Nakakuha ako ng napakalakas na signal dito. Kaya, alisin natin ang niyebe dito. Oo, may nakikita ako. Hindi ko maintindihan kung ano yon. Talagang hindi ko maintindihan mga pare. Oh, may bahagi na lumalabas mula sa yelo na parang kalawangin na bakal.
Pero hindi ko maintindihan kung para saan yon sa ngayon. Mukha itong isang higanteng kalawangin na bakal. Medyo malaki ito, kita mo naman. Baka nahulaan mo na kung ano ito. Kaya habang hindi ko pa nailalabas yung bagay na yon mula sa yelo, malaya kang magsulat ng mga komento mo. Kung magsusulat ka ng orihinal na komento o nakakatawang komento o huhulaan mo kung ano yung bagay na yon bago ko ito mailabas sa yelo, bibigyan kita ng puso o baka sagutin ko pa ang komento mo. Kaya huwag kang mag-atubiling isulat ang mga yon. Sinasuportahan mo rin ang channel namin habang nagsusulat ka ng mga komento. Ngayon, susubukan ko nang kunin ang bagay na yon sa yelo. Ang dami talagang tubig dyan. Kung makikita natin na maraming tubig sa ilalim ng yelo, ibig sabihin nito, hindi magtatagal ang bagay na ito dito. Sa totoo lang, natanggap ko yung voice record mula sa kaibigan ko kagabi, kaya parang kahapon pa. At ngayong umaga, pumunta ako agad dito sa nagyayelong disyerto sa lalong madaling panahon. At ngayon, nandito na ako. Ngayon mas malinaw ko na itong nakikita dahil hinugasan ng tubig ang lahat ng ito. At tingnan mo yun. Parang mantsa ng langis ito. Mantsa ng langis dahil sa gasolina, dahil sa krudo. Alam mo na. Pero bakit nandito ito? Medyo solid yan. Wow! Wow! Ano yon? Kaya ituloy mo lang. Pwede ba nating itong ilipat? Wow! Hindi ko pa rin maintindihan yon. Baka nahulaan mo na. Subukan natin kung kaya nating galawin yung bagay na yon. Ay, mabigat pala. Sobrang bigat talaga. Hindi ko alam. Siguro mga 50 kilo o higit pa. Hindi ko alam. Wow! Gumagalaw ba ito? Oh, gumagalaw ito. Oh, ano? Tingnan mo. Ang daming mantika doon. Mga pare, mukhang portable na makina ng baril yon. Oh, makina ng baril yan. Tingnan nyo mga bariles ito. Mga bariles at maaaring may mga bala o kung anumang ganoon. Naalala mo ba yung recording na pinadala sa akin ng kaibigan ko? May mga tunog ng machine gun, kaya nagkakaugnay-ugnay na lahat. Machine gun trend, pero ano nga ba ang nangyari? Tinatangka niyang tumakas. Tinatangka niyang tumakas mula sa isang tao gamit ang tren at gamit ang machine gun. Oo, medyo mabigat talaga yon. Gumagana ba ito? Kaya ngayon, naiintindihan ko na nakarinig ako ng tunog ng machine gun, tunog ng mga putok, at naiintindihan ko rin na ang kaibigan ko ay nagpapaputok sa isang tao. O baka naman sa isang bagay. Pero siya ay nakasakay sa tren. Kanino o ano ang pinapaputukan niya? Hindi ko maintindihan. Baka alam mo. Subukan yung tulungan ako, mga pare. Sa ngayon, wala pa akong sapat na mga palatandaan. Kaya kailangan ko pang magpatuloy sa paghahanap dito, doon. Tinatangka akong maghanap ng kakaiba ng mga kahina-hinalang bagay. Wow, malaki yan ah. Tingnan natin. May nakikita ako. Oh, may bilog na bagay dito. Oh, may isa pang bagay na lumalabas mula sa yelo. Malaki yan.
isang malaking metal na kalawangin. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano yon. Kaya, tingnan natin. Subukan nating intindihin kung ano yon. Kaya pareho ang dami ng tubig natin dito. Sa totoo lang, medyo delikado ito. Sobrang delikado ngayon na nakatayo tayo dito sa nagyelong disyerto kasi anumang oras pwedeng mabasag ang yelo. Pwedeng mabasag ang yelo at madali kang mahulog sa sobrang lamig na tubig na ito. Halos wala kang tsansang mabuhay sa sobrang lamig na tubig. Wala talagang pag-asa. Kaya huwag na huwag ninyong susubukan ang ganito sa bahay. Huwag na huwag ninyong uulitin ito. Malayang malaya kayong mag-subscribe sa aming channel dahil gumagawa kami ng kakaiba at napakagandang mga content espesyal para sa inyo. Kapag mas marami kaming subscribers, mas madalas kayong makakapanood ng mga video. Kaya tara, tuloy-tuloy lang tayo. Halos nabasag ko na ang buong tipak ng yelo. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung bagay na yon. Tingnan natin kung ano ka. Naipit ito doon. Sige na. Ano bang nangyayari? Ano yung bagay na yan? Gasolina ba yan? Panggasolina ba yan? Kasi kita mo, ang daming mantika dyan. Nabanggit ko na sa'yo dati, kaya siguro isa pa yung bahagi ng tren na sinakyan ng kaibigan ko habang sinusubukan niyang tumakas. Baka tangke ng gasolina yan. Alisin na natin ang iba pang piraso ng yelo. Hindi ko alam. Sigurado akong 100% na may klase yan ng bahagi ng isang tren o isang bagay na katulad nito. Hindi ako sigurado dyan. Baka tangke ng gasolina ito o isang bagay na katulad nito. Baka mga controller ito para kontrolin ang pagbilis, ang bilis at iba pa sa tren. May switch. May switch. Ito ay 100%. Mga bagay mula sa tren. Sigurado ako dyan pero hindi ko alam kung para saan talaga ito ginamit. Pero sigurado ako na ito ay bagay mula sa parehong tren na sinasakyan ng kaibigan ko at baka galing ito sa ibang tren. Baka may 2 tren. Baka may 2 tren. Isa na sinasakyan ng kaibigan ko. At yung isa naman ay yung binabaril ng kaibigan ko. Siguro. Kaya maganda yung nahanap ko pero kulang pa rin ang mga pahiwatig. Kailangan ko pang magpatuloy. Kailangan ko pang maghanap sa lahat ng lugar. Kailangan kong pumunta dito. Siguro, dito may mga piraso ng basag na niyebe rin. Kaya baka dito rin makahanap tayo ng isa pang bagay. Dito sa bandang ito, nakakuha tayo ng napakalakas na signal. Mayroong isang bagay na pula doon. Kakaibang bagay at nakikita natin na may bitak ang yelo dito. Kaya tanggalin natin ang yelo at tingnan natin. Ano? Sinabi ko na sa'yo na sobrang delikado yon. Sinipa ko dito at lahat ng bitak ay napunta kung saan-saan sa ilalim ng niebe. Hindi mo ito makikita pero nandoon sila at sobrang delikado niyan. Sa sandaling iyon, pwede kaming mapunta sa ilalim ng yelo. Sa totoo lang guys, sa dulo ng voice record na pinadala ng kaibigan ko sa akin, narinig ko ang tunog ng nabasag na yelo.
Kaya siguro sumasakay siya sa tren at sa sandaling iyon, nabasag ang yelo. Nasira ang yelo ng kung anuman at pagkatapos, ibig kong sabihin, yung bagay na yon, ang kaibigan ko, at ang tren niya ay napunta sa ilalim ng yelo. Kaya ngayon, hindi ako sigurado kung matutulungan ko pa ang kaibigan ko. Tara, tuloy tayo. Parang takip o ano ba yan? Hindi ko alam. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano yon. Hindi talaga gumagalaw. Maliit lang yan pero baka yan na ang sagot sa lahat. Kaya ngayon, sa tingin ko nakikita ko na ito. At ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang bagay na yon. Wow! Iyan ay isang regulator. Isang regulator ng presyo ng hangin o baka ng init. At pati na rin isang kill switch. Kaya oo, maaari mong i-regulate ang init, gasolina, presyo ng hangin, o mga bagay na ganoon gamit ang regulator na yan. Alam mo, may kaunti akong alam tungkol sa mga tren at iyan ay isa pang bahagi ng tren. Sigurado akong 100% na ang bagay na yon ay ikinabit sa tren at mga kaibigan, masama yan dahil kung hindi nakakabit ang bagay na yon sa tren, pwedeng sumabog ang tren kapag umabot sa ganoong level ang presyon. At kung hindi gumagana ng maayos ang regulator na yan, puputok ang tren. Kaya kung ngayon dala-dala ko ang bagay na yan, kung ngayon hawak ko ang regulator na ito sa kamay ko, ibig sabihin, posibleng makakita tayo dito ng buong tren na sumabog at baka ang kaibigan ko ay nasa tren na yon. Mga pare, naaalala ko ang isang bagay. Naalala mo ba na sinabi ko sa iyo dati na baka hindi lang isa ang tren dito, kundi dalawa? Paano kung yung tren na sinakyan ng kaibigan ko ay hindi sumabog? Paano kung yung isa pang tren ang nasira? Kailangan pa nating maghanap para maintindihan. Yon, eksperto ako sa mga tren. Marami akong alam tungkol sa mga tren. Actually, pwede mong gamitin ang hint na yon para panoorin. Ang isa ko pang video tungkol sa mga tren, naghahanap ako ng mga tren sa ilalim ng tubig gamit ang isang higanting magnet. Kaya malaya kang panoorin yun. At ngayon, sinusubukan kong maghanap ng iba pang mga pahiwatig para maintindihan ko at matulungan akong malaman kung ano talaga ang nangyari dito, kung buhay pa ba ang kaibigan ko o hindi. Grabe. Ang tindi naman yan. Napakalaki at napakalakas ng signal na ito, kaya baka nahanap na natin ang tren at baka maintindihan na natin ang nangyayari. Kaya alisin na natin ang niebe dito at tingnan natin kung ano talaga ang nakatago dyan. Ano? Ano ba yung bagay na yan? Ano yan? Yun ba? Yun ba, nako? Mukha itong mukha ng tren. Ibig mong sabihin nasa harapan ako ng tren. Pero may mga mata ito, may mga ngipin, at nakakatakot talaga. Nako, buhay ba ang tren na yan? Halimaw ba yan na tren o ano? Mga pare, ano ba yung bagay na yan? Hindi pa ako nakakakita ng ganyan dati. Baka kilala nyo yung nilalang na yan. Pero mukha talaga siyang tren. Parang karaniwang tren, yung tren na gumagawa ng ganitong tunog. Alam nyo,
Yun, mga ganong bagay. Pero bakit may muka? Bakit may mga mata at kung ano-ano pa? Ano ba yan, mga kaibigan? Hindi ka panipaniwala to. Nakakabaliw talaga. Kung tren nga yan. Oh, tren nga, di ba? Hindi. Yun ang tren na sinakyan ng kaibigan ko. Kaya siguro lahat ng mga parte na to, itong regulator at iba pang mga piyesa ng tren na nahanap natin dati, hindi pala yun galing sa tren ng kaibigan ko. Mga parte pala yun ng nilalang na yun. Parte ng bagay na yun, ng halimaw na yun. At siguro nasira na ng kaibigan ko ang bagay na yun, pero nasaan na siya ngayon? Kailangan pa nating maghanap. Kailangan nating maintindihan. Ano nga ba talaga ang nangyari dito? Siguro kailangan ko pang ipagpatuloy ang investigasyon ko. Siguro marami pa akong kailangang gawin. O baka kailangan ko na lang tawagan ang pulis. Kailangan ko pang maghintay ng tawag mula sa kaibigan ko. Ano sa tingin mo? Ano ang dapat kong gawin pagkatapos nito? At siguro pwede akong magmaneho. Oo, mga kaibigan. Sa totoo lang, maganda yan na ideya, cameraman. Isa akong professional na diver. Eksperto ako. Eksperto ako sa maraming bagay sa buong mundo. Kaya kong magpalipad ng helicopter at eroplano, sumakay ng tren, magmaneho ng kotse at marunong din akong mag-dive. Kaya kong gawin ang flow-hoting, kaya ko ring mag-barbecue. Kaya kong gumawa ng hamburger at hotdog, syempre marami pa akong kayang gawin. Pero isa akong professional na diver. Mayroon akong buong playlist kung saan nagda-dive ako at gumagamit ng underwater drone. Pwede mong panoorin ang mga video gamit ang init na yon. At pwede akong pumunta sa ilalim ng tubig. Pwede akong magpunta sa ilalim ng yelo gamit ang espesyal kong gamit para malaman ang nangyari dito. Baka makahanap tayo ng ilang piraso ng tren. Baka may maintindihan tayo. Ano sa tingin mo tungkol doon? Kung makakakuha tayo ng 10,000 likes sa ilalim ng video na ito, lulubog ako sa tubig gamit ang scuba diving gear at pwede nating hanapin ang mga piraso ng nilalalang na yon. Sa totoo lang, kung may alam ka tungkol sa mga bagay na yon, kung alam mo ang pangalan, kung may mga ideya ka, kung meron ka, malaya kang isulat ang mga yon sa mga komento ngayon. Sa totoo lang, medyo natatakot ako. Wala akong sapat na impormasyon tungkol sa mga bagay na yun, kaya hindi ako mag-uumpisa ng usapan dahil hindi ko alam kung buhay pa ba ang nilalang na yon o hindi. Mukhang delikado yon, alam mo na. At saka alam mo, may nakita akong mga bula ng hangin. Wow, nakuha ang bula ng hangin. Wow, isa pang bula. Bliat! Oh, bula ng hangin. Ito ba? Mukhang buhay ang bagay na yon. Hindi ako ganun katapang, pero kung tatanungin mo, babasagin ko ang yelo. At lalangoy ako sa ilalim ng tubig para hanapin ang iba pang bahagi ng nilalang na yon o baka may makita pa akong iba. Nasa iyo na lahat ngayon. Huwag mahiyang magsulat ng komento. Siyempre, kailangan mong mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification button para hindi mo ma-miss ang mga susunod kong video. At siyempre, iwan mo na rin ang iyong like. 10,000 likes at makikita nyo ang kasunod, ang mga susunod na bahagi tungkol sa kakaibang nilalang na yon. Salamat sa panunood. Ako si SLAV Kita Kits ulit sa A Frozen Iceland.